Nanawagan ng Malacanang sa transport groups na makipagdialogo sa pamahalaan sa halip na magsagawa ng transport strike upang matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng gobyerno ang nararanasang hirap ng mga tsuper at operator ng mga public utility vehicle o PUV bunsod ng sunod-sunod na oil price hike. Ngunit iginiit niyang hindi ang tigil pasada ang tamang solusyon sa issue. Muli, ang nais ng gobyerno, ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon. Makita kung ano ang daing at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Tiniyak ng Palace official na bukas ang pamahalaan sa pakikipag-usap at handang pakinggan ang hinaing ng mga transport group upang makahanap ng mapayapang solusyon. Kahapon, nasa Malacanang si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez upang talakayin ang mga hakbang para matulungan ang transport sector mula sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasama ni Secretary Lopez sa pulong ang Office of the Executive Secretary at Economic Managers. Kabilang sa mga pinag-aaralan ay ang hiling na interim fare hike, 20 pesos fuel subsidy at cash assistance sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Ayon kay Yusek Castro, agad na ilalabas ang resulta ng pagpupulong ng mga ahensya ukol sa mga panukalang ito. Nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detalyeng resolusyon patungkol po dyan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.